Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Expanded number coding scheme sa Metro Manila suspendido ngayong holiday season. JN.1 COVID variant nakapagtala na ng 18 kaso sa Pilipinas. Mahigit 7 milyong Pilipino nananatili sa kahirapan dahil sa inflation. At abo ng OFW na namatay sa pag-atake ng Hamas sa Israel na iuwi na sa kanilang tahanan. Sinuspinde ng MMDA ang pagpapatupad ng number coding scheme ngayong holiday season. Suspendido ang number coding scheme ngayong araw ng Lunes, December 25 at Martes, December 26. Hindi rin ito ipatutupad sa darating na January 1, 2024. Ayon sa MMDA, ang suspension ng number coding scheme ay bahagi ng hakbang ng pamahalaan upang matiyak ang maalwan na paglalakbay ng mga motorista ngayong holiday. Tukoy na ang taxi driver na sangkot sa viral video na naniningil ng tig 10,000 piso sa kanyang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Kaugnay nito, nakaban na sa NAIA ang operator ng nasabing taxi upang maiwasan na makapangbiktima pang muli ng mga pasahero. Narito ang ulat ni Gladys Toabi. Kilala na ng Department of Transportation ang driver ng taxi na sangkot sa isang viral video kung saan sinisingil umano nito ng 10,000 pesos ang kanyang mga pasahero mula sa Ninoy Aquino International Airport. Bukod sa driver, tukoy na rin ng DOTR ang operator ng nasabing taxi. Gayunman ayon sa DOTR, hindi pa nila natatagpuan ang nasabing taxi driver at hinihinalang nakalabas na ito ng Metro Manila. Dahil sa insidente, nakaban na o pinagbawalan ng mamasada pa sa NAIA ang nasabing taxi operator. Nakita na namin kung sinong taxi yan, nakita kasi marami na tayong CCTV dito sa airport, and na-identify na natin kung sino yung operator, Kinausap na rin yung operator, kinancel na rin natin yung kanilang permit dito sa NAIA, and na-endorse na rin namin sa LTFRB yung kaso, So ang balita namin, yung driver ay nawawala na or baka bumalik na sa probinsya. Ayon sa DOTR, patuloy na iimbestigahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang insidente upang mapatawan ng kaukulang parusa ang abusadong taxi driver. Siguro ang LTFRB ay magagawa ng tamang investigasyon. And kung talagang nakita na may pagkakamali ay bibigyan sila ng karapatan na pagpapaliwanag. Dito lang sa NAIA, band na sila, But hintayin din natin kasi may kailangan din ng due process, Nanawagan ng LTFRB sa uploader ng viral post na kung maaari ay ipagbigay alam sa kanila ang plate number ng nasabing taxi upang makapag-issue na ng show cause order. Nauna nang nag-viral sa social media ang video ng isang Taiwanese passenger na sinasabing sinisingil umano ng 10,000 pesos ng airport taxi na kanyang nasakyan sa NAIA. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtala na ng 18 kaso ng JN.1 COVID-19 variant sa Pilipinas ang Department of Health. Ito ay na-detect sa pamamagitan ng mga nakolektang samples mula November 16 hanggang December 3. Gayunman, lahat sila ay gumaling at nakarecover na. Wala namang nakitang indikasyon ang DOH na nagdudulot ng pagtaas ng kalubhaan o mas mabilis itong kumalat. Ang JN.1 ay kasalukuyang itinuturing na variant of interest ng World Health Organization. Patuloy namang hinihikayat ng DOH ang publiko na mag-ingat laban sa mga sakit ngayong holiday season. Panatilihin ang pagsusuot ng face masks at pagpapabakuna. 4 na bagong kaso ng fireworks-related injuries ang naitala ng Department of Health kahapon. 2 dito ay menor de edad na gumamit ng pikolo at boga.
habang ang dalawa pa ay 23 at 49 anyos na gumamit naman ng kwitis. Sa ngayon, nasa 12 na ang kabuuan bilang ng mga biktima ng paputok. Muli namang nagpaalala ang DOH sa publiko na gumamit na lang ng ibang paraan sa pagdiriwang ng holiday. Patuloy ring hinihikayat ng kagawaran ng mga lokal na pamahalaan na maglagay ng community fireworks display. Tumumal ang bentahan ng asukal ayon sa Sugar Regulatory Administration. Sinabi rin ng ahensya na wala munang plano ngayon ang bansa na mag-angkat ng produkto. Narito ang ulat ni Ray Pelayo. Nabawasan ng 20% ang demand ng raw sugar habang 11.5% naman sa refined ayon sa Sugar Regulatory Administration. Sa ngayon wala pang masabi ang ahensya kung bakit tumumal pa ang bentahan ng produkto gayong kasagsagan pa ng holiday season. Bakit po nag-drop ang demand is something that I do not know at this time. We are studying it. It might be economic, it might be just purely sa business na side. Ayon sa SRA, bumaba na sa 50 pesos ang mill gate price ng asukal mula sa 60 pesos. Kaya naman plano ng pamahalaan na bilhin ang mga ani ng mga magsasaka para hindi sila malugi. Iaalok ito sa mga lokal na pamahalaan at palengke. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 75 pesos na ang pinakababang presyo ng puting asukal na na-monitor ng DA sa mga palengke sa Metro Manila habang may 65 na sa brown. Pero hindi pa kontento dito ang SRA dahil may mga tindahan na mataas pa rin ang presyo ng puting asukal na umaabot sa 100 pesos kada kilo. Bilhin natin yung asukal sa farmer and then ibibenta natin at a better retail price. So this way po, we will give the farmers a better farm gate. At the same time, the consumers and the farmers as well will get a better retail price. So isang plano yan. Ayon sa SRA, wala pa silang plano ngayon na magbigay ng permiso sa importasyon ng asukal. Because of the drop in demand, I feel and as of now, there are no plans of any sugar importation. Sapat po yung supply natin in country. Pinag-aaralan na rin ngayon ng SRA ang pag-export ng 30 hanggang 60,000 tonelada ng asukal sa Estados Unidos. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bunsod ng mataas na inflation o mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na natili sa kahirapan ng milyong-milyong mga Pilipino ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 6.2% ang national average inflation mula January hanggang November 2023. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licoz. Mas bumaba pa sana ang bahagdan ng mga mahihirap na Pilipino kung nanatili sa target inflation ng pamahalaan ang bansa. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, nabawasan pa ang purchasing power o kakayahang makabili ng produkto at serbisyo ng mga mahihirap na Pilipino dahil sa mataas na inflation rate sa nakalipas na 2 taon. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 5.8% ang average year-on-year inflation rate ng bansa noong 2022, 6.2% naman nitong 2023. Lagpas ito sa 2 to 4% target inflation rate ng pamahalaan. Had the inflation rate for the bottom 30% been at 4% in 2021 and another 4% in 2022, the cumulative increase in poverty threshold inflation would be around 8.2% instead of 14.2%. Sa unang quarter ng 2023, bahagyang bumaba ang poverty incidence sa bansa kumpara sa naitala noong taong 2021. Naitala sa 22.4%, mas mababa sa 23.7% sa kaparehong period noong 2021. Katumbas ito ng 25.24 milyon na mga Pilipino sa unang bahagi ng 2023. Ibig sabihin, nasa 700,000 kababayan ang naalis sa kahirapan. Subalit tinatayang 7 milyong Pilipino sana ang aangat ang antas ng pamumuhay kung hindi naging mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Assuming the same increase in income,
poverty incidence among the population would have been about 16% instead of the observed 22.4%. Single-digit poverty level ang target ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maabot sa pagtatapos ng termino nito sa taong 2028. Sa ngayon, ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Balisacan, nananatiling ito ang pinagtutuunan ng pansin ng Marcos administration. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang mambabatas na dapat magkaroon ng masinsinang usapan ang Pilipinas at China kaugnay ng issue sa West Philippine Sea para mahupa na ang tensyon. At bukod sa peace at stability, kasama rin anya sa dapat nang mapag-usapan ang eksplorasyon para makakuha ng langis sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Harleen Delgado. Imbes na sagutan, back-channel talks ang nakikitang solusyon ni Senator Sherwin Gatchalian sa pagitan ng Pilipinas at China para maresolba ang issue sa West Philippine Sea. Anya, wala namang napapala sa nangyayaring batuhan ng salita ng magkabilang panig. Para sa senador, mas mainam na iisang tao na lang ang magsasalita sa issue. May tiwala ng Pangulo, nakakaunawa sa ugali ng China at kayang makapagkumbinsi sa China. Ito kasi mga soft approaches to no? When you say back channeling, it can be outside of DFA who has good relationship with China, who can have frank discussions, and who can deliver the message of our president. Para kay Senator Gatchalian, ang mga agarang dapat mapag-usapan, dapat itigil na ang pangaharas sa relief mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hindi na rin anya dapat iharas ang mga Pilipino mangingisda at dapat din anya mapag-usapan ang dumaraming Chinese militia vessels. Kamakailan lang nagkausap sa telepono sina Chinese Foreign Ministry Wang Yi at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Pero bukod sa kapayapaan at seguridad sa lugar, dapat na rin anyang isama sa dialogo ang energy security gaya ng oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Sa gitna ito ng paubos ng produksyon ng gas sa Malampaya. Pero hindi sang-ayon ang mababatas sa suhestyong magpadala ng barko sa Reed Bank o Recto Bank na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pag nagpadala tayo ng gray ships, there's a big chance na magkakagera. Because gray ships is Navy na ito. If you notice, if we are only sending our civilian ships through the Philippine Coast Guard because our country, we don't want to escalate the situation. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naiuwi na sa Pilipinas ang remains ng OFW na si Paul Vincent Castelvi na napaslang sa pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7. Ang mga labi ni Castelvi ay planong iburol sa bahay niya sa Pampanga. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Nakauwi na sa kanilang tahanan ang apo ng labi ni Paul Vincent Castelvi, ang isa sa 4 na Pilipino caregiver na nasawi nang sumalakay ang militanteng grupong Hamas sa Israel noong October 7. Nitong Sabado, dumating sa bansa ang asawa ni Paul Vincent na si Jobel Santiago. Dala ang mga abo ng kaniyang asawa at ang kanilang 1 buwang gulang na anak. Sinalubong si Jobel ng kanyang ina na si Tessie Santiago at biyanan na si Lilina Castelvi. Naging madamdamin ang muli nilang pagkikita pagkatapos ng ilang taon. Planong iburol sa kanilang tahanan sa San Fernando, Pampanga ang remains ni Castelvi at saka dadalhin sa pamilya ng kanyang asawa sa Cabanatuan City. Ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ay nagbigay ng financial support sa pamilya ni Castelvi. Tumulong din sila kay Jobel mula sa panganganak nito hanggang sa makauwi sa bansa. Matatandaang noong Oktubre ay hindi pinayagang makauwi si Jobel kasama ang mga labi ni Castelvi dahil 8 buwan itong buntis sa kanilang anak. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakipagkita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2 Filipino caregivers na nakaligtas sa pag-atake ng Hamas sa Israel.
Personal na ikinuwento ni Camille Josalva at Jimmy Pacheco sa Pangulo ang kanilang naging karanasan. Si Josalva ay nakakuha ng papuri nang tumangging iwan ang inaalaga ang 75 taong gulang na employer nang salakayin ng Hamas ang kanilang tinutuluyan. Habang si Pacheco naman ang isa sa 2 Pilipinong binihag ng militanteng grupo. Ikinatuwa ng Pangulo na nakauwi ng ligtas ang dalawa. Pinayuhan din niya ang kasama nito ang iba pang repatriates na i-document ang kanilang naging karanasan upang magsilbing inspirasyon. Maayos na kalusugan. Ito ang ipinagpapasalamat ng 51% ng 1,200 respondents sa isinagawang survey ng Social Weather Station. 16% naman ang nagpapasalamat sa pananatiling buhay habang 10% sa kanilang trabaho. Ilan pa sa mga bagay na kanilang ipinagpapasalamat ngayong taon ay ang pagkain, pagharap sa araw-araw na paghihirap at iba pang biyaya. Gayon din ang pagkakaroon ng maayos na edukasyon, kapayapaan at kaligtasan at pagpapasalamat sa Diyos. Nasawi ang higit sa 70 Palestinians kasama na ang 12 ng miyembro ng pamilya ng isang UN worker matapos tamaan ang kanilang tahanan. Alamin natin ang detalye sa balita ni Jeffrey Reyes live mula sa Grand Prairie, Canada. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Mahigit 70 Palestinian ang nasawi matapos ng isinagawang airstrike ng Israel sa Gaza. Kabilang sa nasawi si Issam al-Mughrabi, isang veteran employee for UN Development Plan. Ang asawa at anak nito, kabilang na ang 70 kasapi ng pamilya nito. Hindi rin nakaligtas si Mohammed Khalifa, isang local TV journalist, matapos mapulbos ang tinitirhan nito sa refugee camp Nuseirat, kabilang na ang hindi bababa sa 14 na mga Palestinians. Ayon kay Joachim Steiner, head ng UN Development Plan sa Gaza, lubhang nakaapekto sa kanila ang pagkawala ni Issam al-Mughrabi at ng pamilya nito, kung saan sinabi pa nito na hindi dapat maging target ang UN at ang sibilyan ng Gaza at dapat matapos na ang giyera ito. Sa kabila nito, hindi naman humingi ng ceasefire si US President Joe Biden sa Israel dahil sa paninindigan nitong itutuloy at tatapusin ang giyera ng Hamas. Samantala, Kat, ayon sa Gaza Health Ministry, nasa 206 na katao ang nasawi sa loob lamang ng 24 oras simula nung Sabado, December 23, 2023. Ginawa pang pag-atake ng Israel habang mahigit sa 200,000 ang kabuuang namatay at nasa 53,000 ang sugatan simula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel. Balik sa iyo, Kat. Jeffrey, kamusta na ba ang humanitarian efforts na ginagawa ng mga organization sa para matulungan ang mga nasa Palestinian enclave? Kat, lalo pa nga lumala ang humanitarian situation sa Gaza dahil nga sa massive obstacle na ginawa ng Israel. Ayon nga sa UN, nasa mahigit 250,000 sibilyan na nakaranas ng matinding gutom habang milyon naman ang lumikas. Sa kasalukuyan, Kat, walang lugar sa Gaza na ligtas na mapagkakanlungan ng mga sibilyan. Kat. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Binigyang pagkilala ng Department of Social Welfare and Development ang iba't ibang grupo at individual na patuloy na nakikiisa sa pagtulong sa pamahalaan para maayos na maiparating ang ayuda sa mga kababayan nating nangangailangan. Narito ang report ni Gladys Toabi.
Taong 2017 nang mangailangan ng mga volunteer ang Department of Social Welfare and Development sa Disaster Preparedness and Response Operation. Ito ay upang tumulong sa pag-iempake ng family food packs na ipadadala para sa mga naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Urduha at Vinta at sa pagsiklab ng giyera sa Marawi City. Isa ang Members Church of God International MCGI sa mga agad tumugon sa panawagan ng DSWD upang makabahagi at makapagpadala ng volunteers. Mula noon hanggang ngayon, walang tigil ang pakikiisa at pagtulong ng MCGI sa advokasya ng DSWD. Naging regular ng kabahagi ang MCGI sa pagre-repack ng mga relief goods para sa mga kababayan nating mahihirap at biktima ng mga kalamidad. Member Church of God International. Kaya naman sa pagtatapos ng 2023, isa ang MCGI sa mga grupo na muling binigyang pagkilala ng DSWD sa aktibong pakikisa nito sa pamahalaan. We are really very grateful sa we can call them modern day heroes because these people, they would come in spite of their work. Sometimes kahit mga pagod mga yan, if we call them, they would come to us to help us during times of disasters. Palagi every time I ask them, why do you do it? Very simple. Yung act of kindness sa pamamagitan ng pagtulong. It is very important because the only way we can help each other is through these combined efforts to help the Filipino people in times of disaster. Sana wag po kayong magsasawa. Sana wag kayong mapapagod in helping us. Para sa MCGI, ang pagtulong ay udyok ng pag-ibig sa kapwa na itinuturo sa samahan. Na sa sama-samang paggawa at pakikiisa sa pamahalaan ay mararating ng tulong ang mga kababayan nating nangangailangan. Una-una ay papasalamat tayo sa Diyos dahil ngayong araw na ito ay nabigyan ng parangal ang Member Church of God International o MCGI dahil sa pagtulong natin sa DSWD. Yan ay yung sa pamamagitan ng tulong-tulong ng ating mga kabataan. Siyempre gaya ng ating natutunan na kailangan umibig tayo sa ating kapwa-tao. Isang paraan ng pagbo-volunteer ay maipakita natin sa ating mga kapwa-tao yung pag-ibig dahil yung sa pamamagitan ng pagbo-volunteer natin, naihahatid natin yung mga pagkain sa malalayong lugar sa mga nasalanta ng kalamidad. Kaya sa pamamagitan ng pagbo-volunteer, ipapakita natin ang pag-ibig sa ating kapwa-tao. Samantala, ilan din sa MCGI Youth Volunteers ang individual na binigyang pagkilala ng DSWD dahil sa pagbibigay ng kanilang oras para sa isinasagawang relief efforts. Sa pagbo-volunteers, iba po yung saya eh. So ayun, masaya po ako doon. At salamat sa Diyos. At pag nakikita ko din yung mga, for example, may calamities na nangyayari, tas may dinidistribute ng mga food packs, parang nasasabi ko sa sarili ko, naging part kami doon. Kaya masaya po sa pakiramdam. At salamat sa Diyos. Marami pong nakikilala doon na mga nagbo-volunteer din like mga PNP, mga nakasalamuha po namin na alos kala mo close kayo kahit na hindi kayo magkakilala. Ayun po, masarap po sa pakiramdam na kahit nakakapagod doon, nakikita mo sa kanila na yung mga ngiti nila na ganun, masaya pong gumagawa. Napakalaki pong kasayahan po nung halubili mo yung mga ibang mga tao, maliban pa dun sa nakasanayan mo na mas masaya po makagawa at makatulong na mabuti sa kapwa po. Bukod sa MCGI, ilan pang uniformed personnel, volunteers at mga grupo ang binigyang pagkilala ng DSWD dahil sa walang sawang pagpapakita ng suporta. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Proverbs chapter 19 verse 6 na nagsasabi, "Many will entreat the favor of the prince, and every man is a friend to him that giveth gifts." Marami ang mamamanhik ng lingap sa magandang loob
at bawat tao ay kaibigan ng nagbibigay ng mga kaloob. Good morning, Kuya! Happy viewing po sa lahat na nakatunin sa ating programa ngayong Monday morning! Aside sa inyong TV sets, papanood nyo po ang Good Morning Kuya sa UNTV News and Rescue official YouTube channel at sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya like, share, and subscribe! At para sa mga kababayan nating nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Alright, all price update muna tayo sa ating mga kasambahay na motorista. Dahil not so good news po dahil bago magtapos ang taong 2023, may pahabol pa na dagdag presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Sa pagtaya ng oil industry players, aabot sa 1 peso and 40 centavos to 1 peso and 70 centavos ang madaragdag sa presyo ng kada litro ng diesel. Piso at 30 sentimos naman hanggang piso at 60 sentimos ang inaasahang price hike sa bawat litro ng gasolina. Habang ang presyo naman ng kerosene ay inaasahang tataas ng 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos. Kaya mga kasambahay, magpa-full tank na po kayo bago ang inaasahang price hike na ipatutupad ng mga oil companies simula bukas. That's right! Usually ano yan eh. Yung iba 6 a.m. nag-a-adjust ng mga presyo nila. Yung iba 12 midnight. Kaya dapat ngayon pa lang. Oo, ngayon pa lang. Pero sa amin, dun sa dinadaan pamunta dito sa studio, meron naman 6 a.m. So bago dumating dito, Agahan mo, baka mahaba yung pila. wala naman Maganda naman pa-full tank kasi medyo malaki rin eh. Nasa 1 peso, di ba? Ito na nga yung sinasabi natin. Ramdam na ramdam mo yan talaga kagad. Kaya agapan nyo ng mga kasambahay para makagala pa kayo. Kasi hanggang January 1 pa yung ano, no? Naalala ko dati, meron kaming, may prof kami, physics prof namin, nag-lecture kami about sa mga fluids, ganyan, viscosity, ganun. Tapos siya tanong niya, tingin nyo anong oras daw ang pinakamaganda magpa-gas? Kasi mga sagot-sagot yung mga kaklase namin. Ano po, sa gabi, sa ano, ganyan. Mali lahat. Dapat daw sa umaga pala. Sabi ng prof ko Hindi ako, sabi ng prof ko. Kasi daw, pag sa umaga, parang mas malamig na yung mga ano, malamig na yung pag pinagsustoran ng mga gasolina, ng mga liquid. Kasi pag mas malamig, mas dense yung mga particles nun. Kapag mainit yung panahon, parang mas naghihiwa-hiwalay sila. So, kunyari, yung 1 litro mo, mas dense kaysa sa 1 litrong mainit. Ganun yung explanation niya. Siya nagsabi nun, physics prof naman siya. Hindi naman ako eh. Kaya ako, lagi umaga rin papagasolina, kaya okay din sa umaga, di ba? Nice. Maganda rin, pati pala yung mga ganun, may siyensya, may explanation. Tsaka maganda magpagas ngayon na December dahil malamig ang panahon. Oo, yun na. Tsaka hindi masyadong traffic. Walang masyadong mga sasakyan ngayon, sarap-sarap magbiyahe-biyahe. Kaya lang mataas nga yung gasolina, pero masarap bumiyahe. Pero maling natin, baka pagpatak ng mga second week ng January, bigla namang... Ganyan yung gusto ko, di ba? Ganyan yung mga gusto ko baka ngayon lang binabawi, pero next year, baka malay natin, di ba? Malay mo, biglang 2 pesos, bigla. Yan. Sana. Kasi saan tayo pupunta? Hindi kasi yung iba naman ayaw nila sumabay sa sa parang dami ng mga tao dun sila magbabakasyon. Kaya yung iba, mga naglilibyan after. Lalo na yung mga accountants. Kasi ngayon, hindi sila pwede umabsent kasi closing of books. Ngayon sila pinaka-busy. So yung iba dyan, magpa-file sila ng leave mga second week ng January, ganyan. Ayoko pala ng ganyan trabaho. Ako sa'yo mag-ship ka na. Wala na, too late. Graduating na tayo. Ngayon pa ako mag-ship. Mag-ship ka na? Walang holiday? Yung mga tax, no? Diba? Oo, sa mga tax. Pati sa January 15, hanggang 15 yan, medyo peligro pa yan. Kasi yan na yung mga pagsastamp sa BIR. Pagod pala mga accountant ngayon. Shout out sa accountant na. Pero from your not so good news, Joshua, dito naman tayo sa good news na hatid natin para sa ating mga kasangbahay na Navotenyo. Dahil magbubukas pong muli ng bagong batch ng trainings, ang Navotas Vocational Training and Assessment
Management Institute sa January 2024. Ang training para sa dressmaking, Japanese language and culture at Korean language and culture ay isasagawa sa Annex 1 Training Center na matatagpuan po sa Block 24 Phase 2, Area 1, Dalag Street, Barangay NBBS. Sa Annex 2 naman isasagawa ang pagsasanay para sa barista, massage therapy, housekeeping at bread and pastry production. Matatagpuan naman po ang training center sa Gov. Pascual Street, Barangay Daang Hari. Samantala, sa main training center naman sa C3 Road, Virgo Drive, Barangay NBBS ang training para naman sa Automotive Servicing 1 at Shielded Metal and Metal Arc Welding. Sa mga nais pong mag-enroll, maaari po kayong mag-walk-in o i-click lamang ang link na makikita sa official Facebook page na Navotaas Institute. Oo, para mas maganda yan, makapag-training na kayo para pagpasok ng taon, mag-apply na. Totoo yan. At malaki din yung chance pero alam nyo ba kasi sa ibang bansa, yan talaga yung mga hinahanap yung mga skilled work. Oo, kaya yung simpleng marunong ka mag-welding, naku, ang laki na ng chance pa para makarating sa ibang bansa. Tsaka yung mga gusto nga talaga makapag-iba sa Japanese yung language and culture, meron Korean language and culture, tapos yung mga sa pastry, pwede ka mag-start ng business. Hindi Marami. Madami kang pwedeng matutunan, magawa para sa family mo, makapagtrabaho ka na. Totoo yan. Pwede mong matutunan dito, di ba? Let us start the next year a better na mas mataas na yung natin, yung skills natin at saka mas marami tayong learning. Totoo. May kaibigan ako sa Australia. Estudyante pa lang siya. So, alam ko nag-aaral pa lang siya sa something about automotive nga. Tapos meron siyang skills lang na ganito, na para meron siyang welding skills at saka something skills na sa automotive servicing nga. Habang nag-aaral pa lang siya, may trabaho na siya. Tapos kaya niya, yung kinikita niya, habang nag-aaral siya, estudyante pa lang siya, yung kinikita niya, kaya niya nang magsarili. Nakabili na siya ng sasakyan niya. Ganun ka, siguro kasi sa Australia, yun, di natin alam. Pero yung mga gantong mga vocational na mga pwede mong pag-aralan, pwede mong magamit nga talaga na pwede mong maging hanap buhay talaga yun. Totoo. Tsaka pag skilled ka sa ibang bansa, kahit kahit high school, kahit di ka nakagraduate ng high school, ganyan, diba? Kasi parang ayun yung sinasabi nilang requirements, kailangan college ka. Pero pag skilled worker ka, kahit hindi ka nakatapos ng high school, pero marunong ka mag-welding. Kasi meron kaming friend ng kamag-anak namin na ang trabaho niya, nag-welding naman siya sa barko. Pero hindi niya nakatapos yung high school niya. Pero ang ganda ng ng career niya, kumbaga, nakapagpatayo siya ng bahay dito, tapos yung family niya nakakaahon. Kaya magandang yung may skill ka, welding, iba-ibang mga skills na kailangan. Madaming mga Pilipino na ganyan. Kasi may kilala ka, may kakilala. Meron din ako. Kumbaga hindi rin siya talaga nakagraduate, pero dahil nga may skill siya na gano'n, yung trabaho niya parang trabaho na rin ng seaman. Gano'n yung trabaho niya sa barko. Kaya sabi niya yung kinikita niya, kaparehas na rin halos. Kasi nakailang sampa na siya, tapos pagbabaya dito, magte-training siya ulit. Kasi parang ganun pala yun every time na bababa ka daw sa mga ganyan, mag-training ka ulit, tapos tataas ng tataas yung rango mo habang sumasampa ka. Kaya yung iba talaga kapag nalaman nila may mga free trainings, talagang sinusulit nila yan. Talagang maghahanap sila kung saan sila pwedeng makakuha ng free. Kasi medyo mahal nga rin yung yung pagbabayad sa mga trainings na ganyan. Kaya dapat talaga di natin minamalit yung mga ganito mga trabaho. Kasi akala natin dapat mag-aspire tayo ng matataas palagi, dapat doktor ka, dapat engineer ka. Pero di natin alam yung mga ganito mga skill, sobrang laki din naman at malayo din naman yung nararating na mga ganito. Diba? Kailangan natin sila. Paano kung lahat talaga mga professional like doctor, teacher, walang gagawa ng mga trabaho. Kanya-kanya tayo ng mga gifts. Oo, totoo. Siyempre siya, siguro, yun ang niya, talent niya, magaling siya mag-welding. Kasi may mga ganoon talaga Pulido, may mga pulido talaga gumawa. Meron nga, alimutan ko anong bansa, kung Japan ba, or something. May bansa na para mas prefer daw nila yung mga welder na babae. Tama ba? Meron, may ganon. Kasi daw mas pulido daw, mas parang mas quality daw mag-welding, ganon. So parang yung quality ng weld mo, talagang ini-examine pa talaga, tapos depende dun yung sasakod sa'yo kung gaano kaganda yung pag-weld mo. Kaya talaga sa school, hindi batayan talaga yung magaling ka lang sa academics. Diba? Kasi may mga tao, hindi masyadong magaling sa academics, pero sobrang galing nila sa skills. Iba yun, ibang intelligence yun. Meron naman, hindi masyadong magaling sa skills, pero magaling naman sa academics. Iba din
din yun. Pero lahat, di ba, nagko-complement sa Tama. bawat. Yung sinasabi nila yan sa mga schools nga daw, parang wag mo masyadong ipipilit sa bata na parang ito yung gagawin niya kasi may standard tayo sa school. Pero paano kung iba yung skills na meron siya? Galing. Atensyon naman po sa mga negosyanteng Q-Citizen. Kung kayo po ay naghahanap ng libreng bazaar para maibida ang inyong natatayong produkto, pwedeng-pwede po kayong lumahok sa pinakaunang Pop QZ Bazaar ng QZ Small Business and Cooperatives Development Promotions Office sa year 2024. Gaganapin ang Pop QC New Year Bazaar sa Covered Pathwalk, Quezon City Hall. Para makasali, mag-register lamang po sa link na qc-sbcdpo.com/popqc2024. Para sa mga susunod na update at anunsyo, sundan lamang ang Facebook page na QCSBCDPO. Sa mga mga budding na mga negosyante, pwede silang mag-start dyan. Kanina lang kakapanood ko lang na meron, estudyante pa lang siya, tapos gumawa siya ng product niya, parang kung merong kangkong chips, siya naman saluyot chips. Lahat na ng gulay, piniprito. Hindi pa siya ganun sumisikat, pero nakita ko kasi, parang dinocument niya paano niya ginagawa, paano siya nag-engganyo ng mga reseller. Tapos nakita ko na sumali din siya sa mga bazaar, dun siya medyo nakilala. Tsaka nagkaroon ng mga reseller. Kasi 'di ba, ang daming mga tao na pumupunta talaga diyan kasi iba-iba yung mga product na pwedeng makita Oo. Tsaka yung mga kakapagbigay din tayo ng idea sa ibang tao na, ay pwede pala akong mag-business, pwede pala itong pagsimulan ng pagkakakitaan. Kaya yung iba kasi minsan ang kulang lang sa kanila talaga yung push 'di ba? Makakita sila ng pwede nilang maging inspirasyon para mag-start. So magandang pagkakataon din to, hindi lang dun sa mga magsa-start ng business, pati rin dun sa mga gustong mag-start ng business. Yung mga naghahanap ng inspiration. Totoo. Tsaka katulong din natin dyan sa mga ganyan, DTI, di ba? Nag-guest natin dito na tumutulong din sa mga maliliit na mga business para dun sa packaging nila. Kumbaga madami nang ginagawa rin talaga yung pamahalaan natin na nag-i-encourage natin na mag-start ng business. Kasi ang dami nagsasabi na ganun, di ba? Na parang ngayon, yun na dapat yung mind daw natin, yung focus natin, nakaano din sa ganun, sa business din, para makapagbigay tayo ng employment sa mga tao. Tumaas din yung ekonomiya natin, di ba? Kaya maganda rin yun yung mga nagsa-start ng business. Meron talagang nahihirapan kasi sa simula parang hindi nila gamay, pero yung iba kasi talaga mga risk takers. Kasi kapag, sinasabi nga nila, di ba, huwag kang mag-business kapag hindi ka ready na malugi, yung ganyan. Kasi sa simula talaga ganun Pero pag nahanap mo na yung tamang tempo, yung tinatawag nga nilang tamang kumbaga parang ginagawa pagdating sa business, magagamay mo na siya, tapos parang natural na lang yun. Proper research. Kailangan talaga ng research. Magte-take tayo ng risk, pero dapat pag-aralan mo pa rin talaga mabuti. Tsaka dapat lahat may lisensya. Ito naman, hinihikayat naman ng Taguig City local government ang mga taxpayer sa lungsod na magbayad ng inyong 2024 real property taxes on or before December 29, 2023 para makapag-avail po ng 20% discount. Yan, pwede po kayong magbayad sa SM Aura Satellite Office na matatagpuan sa 9th floor Satellite Office, SM Aura Tower, McKinley Parkway, Fort Bonifacio. O kaya naman sa Convention Center sa New City Hall Building, Cayetano Boulevard, Barangay Ususan. Bukas po ang payment centers mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 5 p.m. Maliban na lamang po kung holiday. Huwag pong kalimutang dalhin ang kopya ng latest RPT receipt o kopya ng inyong latest tax declaration. Laki? Yan, para 20%? Sa mga naalala ko sa amin sa Las Piñas, reminder sa amin sa family yan. Kapag October, November, ay yung parang sign na dapat makapagbayad na tayo para may discount. Kasi nga, yun yung 20% discount kapag mas maaga kang nagbayad. Kesa kasi kapag pagpatak kasi ng December, parang medyo busy na yung mga araw Tsaka, ang dami na ring tao daw niyan. Kaya pag mga October, November, ayun yung sign na magbayad na ng amilyar. Para may 20% discount. Makapagbayad niyan bawa online, ganun? Online. Or talagang pupuntahan mo talaga siya? Parang kailangan dun talaga. Pero sa amin kasi, baka pwede na rin. Kasi sa amin, pwede rin ng online na. May Gcash na rin sila. May mga online payments. Pero kasi kapag, ang maganda rin, kapag pumunta ka ng diretso doon, is yung may receipt ka talaga
talaga yung mismong pinaka-receipt. Pero okay din naman na may receipt ka from online. Pero iba pa rin kasi yung hard copy para sa amin. Totoo. Kaya maganda na pumunta rin. Pero alam ko may mga online payments na pwede. Laki ng 20 discount. Ini-imagine mo, yung regular mo na binabayaran, tapos mamaya mabawasan mo 20%, malaki na rin siya. Kaya maganda talaga na lubusin din natin. Updated tayo sa mga ganito, kaya dapat i-follow natin yung mga Facebook page, yung mga social media accounts ng ating mga lugar para rin aware tayo na may mga ganito palang klase na binababa yung ating gobyerno. At least alam natin. Tsaka sa mga taga-Tagig, no, December 29 po yan, on or before December 29. So basically, sana yan. Bukas pwede. Friday na lang. This week na lang. Kaya tapos wala pa ngayon kasi holiday ngayon. Huwag ngayon pumunta ha. Wala kayong aabutan. Kaya dapat talaga may mga time kasi na ganyan, di ba? Yung parang, free ako ngayong araw, tapos di mo na-realize, holiday, walang pasok. Walang mga empleyado sa labas. Bukas na po. I-check nyo rin po mga kasangbahay kung hindi man po kayo taga-Tagig. Pwede rin na baka mamaya sa sarili nilang mga lugar, meron din mga discount. Kasi diba nung mga nakakaraang taon, nag-advisory din tayo sa ibang lugar. Sa Makati, meron din silang discount, diba? Sa ibang lugar, meron din. Kaya check nyo po mga kasangbahay. Yeah. Galing Taguig, punta naman tayo sa Pasig dahil may mahalagang abiso naman po mula sa Pasig City General Hospital. Ipinababatid po sa lahat na ang hemodialysis and peritoneal dialysis unit ay sarado ngayong December 25 at sa darating na January 1, 2024. Kaugnay nito, pansamantala namang magiging 6 a.m. to 8 p.m. ang clinic hours ng hemodialysis and peritoneal dialysis unit mula December 26 to December 30, 2023 at January 2 to January 6, 2024. Sa pansamantalang pagbabago ng operating hours na ito, tiniyak ng ospital na ang mga nakaschedule ng dialysis treatments ay mabibigyan ng serbisyong medikal, kabilang na ang mga kasalukuyang naka-admit sa PCGH. Para po sa updates, i-check lamang ang official Facebook page na Pasig PIO. Ito sa mga kasambahay natin na nag-undergo sa mga dialysis treatment kasi may iba yung mga schedule. Siyempre, pag dialysis, hindi mo pwedeng ipagpalitan. Hindi mo pwedeng, isog ko na lang. Kasi kailangan, ngayon, para sa mga kasambahay natin, kung sakaling hindi aabot, para makahanap ng ibang alternatives. Kasi siyempre, very urgent yung kailangan mo ng dialysis. By schedule kasi yan din Naalala ko dati may prof ako na di ba yung mga dialysis patients sila yung parang meron ng nakakabit lagi, di ba? Naalala ko na ang hirap ang hirap kasi parang twice a month yata siya nagda-dialysis. Kaya di ba dapat twice a week? Twice a week ba? Oo, basta yung iba twice a week. Depende yata. Kasi yung wala ka ng kidney, di ba? So, kailangan malinis siya regularly. So, twice a week yun. Ganun. Siguro nga twice a week na yan. Pero meron kasi once a week Iba-iba. Depende sa kailangan din ng pasyente. Pero mahirap magkaroon ng ganung klaseng sakit. At yan mga kasambahay, yan po ang ating advisories for today. Pero eto po, balik tanaw muna po tayo sa ating kasaysayan. Taong 1971 nang maganap ang itinuturing na worst hotel fire sa kasaysayan kung saan nilamon ng apoy ang Taeyonkak Hotel sa Seoul, South Korea. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. December 25, 1971, nasunog sa araw na ito ang Taeyonkak Hotel sa Seoul, South Korea na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 160 tao. Ang sunog na ito ang naitalang deadliest o worst hotel fire sa kasaysayan. Mag-aalas 10 ng umaga nang sumabong ang isang propane gas tank sa kitchen ng isang coffee shop na nasa ikalawang palapag ng Taeyonkak Hotel. Mabilis na kumalat ang apoy sa loob ng gusali dahil sa mga kasangkapang madaling magliyab gaya ng mga carpet at mga wooden furniture. Bukod dito ay walang kahit anong fire safety equipment ang 21-story building tulad ng fire alarm at mga sprinkler. Sa loob lamang ng kalahating oras ay nabalot na ng usok at apoy ang buong gusali at marami sa mga panauhin at mga empleyado ng hotel ang binawian ng buhay. Halos 2,000 personnel mula sa hanay ng mga bumbero, mga pulis at mga militar mula sa South Korea at Estados Unidos ang rumesponde gamit ang mahigit 10 helicopter upang sagipin ang mga na-trap sa sunog. Marami sa mga nasa mababang palapag ng hotel ang nakatawid papunta sa mga katabing gusali at nasagip ng mga rescuer.
Mahigit 30 naman ang desperadong tumalon mula sa hotel. Ang ilan sa mga ito ay may dalang kutsyon sa pag-asang makakatulong ito upang maging ligtas ang kanilang pagbagsak. Ang mga bumbero ay nahirapan na maapula ang apoy dahil hanggang ika-7 palapag lamang ang abot ng kanilang mga hagdan at ang mga hose naman ay kaya lamang magbuga ng tubig hanggang sa ika-9 na palapag. Umabot sa 164 ang naitalang bilang ng mga nasawi sa nangyaring trahedya at 63 naman ang nagtamo ng pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nag-try din naman talaga yung Korean government. Yung ginawa naman talaga rin nila ng paraan kung paano sila makakapag-save ng mga tao. Kaso nga lang talaga nung time na yun, inaaminado rin naman yung mga polis na kulang sila ng mga kagamitan pa. Kasi parang 1970, hindi pa naman ganun kaano yung South Korea eh. So, aminado sila na hindi ganun ka-advance yung mga kagamitan na meron pa dun sa Korea para magkaroon ng mga, kumbaga, mga walls na fireproof, yung mga ganyan. Tapos, ang daming mga archers na nag-try din nung mga time na yun na mag-shoot ng arrow na may mga kasamang ropes. Kaso, hindi daw talaga umaabot sa pinakataas. Kasi, dun sa mga matataas na part nung building, kasi yun daw yung talagang pinakamadami silang naging problema tsaka mga namatay dun sa mga matataas na bahagi ng building. Kasi daw dun sa medyo mabababa, may mga katabi silang mga building na pwedeng tumalon daw yung mga tao, makalipat sila sa kabilang building, dun sa rooftop ng ibang mga building. Kaso yung mga nandun daw sa mga matataas pa na part, hindi daw talaga kaya. Kaya yung iba, tumatalon na lang, tapos may buhat-buhat silang mga, parang mga kutsyon, ganyan. Tapos tatalon sila, hindi talaga nakaka-survive. 38 yung namatay dun sa pagtalon, na nag-aano sila na baka may sumaluman lang sa kanila. Kasi that time, wala ring mga air mattresses na kapag tumalon sila, pwedeng sumalo sa kanila. Walang ganun. So yung iba talaga, dumepende na lang sila dun sa mga mattresses nila sa room, tapos tumalon sila. Kumbaga parang, 50-50 talaga. Alam mo, maraming hindi talaga mabubuhay sa ganong klase ng, kumbaga, kaso, kaysa masunog sila. Kumbaga parang yun na lang yung naging option nila. Tapos ang nakakalungkot pa doon, yung mga tao sa labas, nakikita mismo nila na meron doon, sinisira yung mga bintana nila, tapos sumisigaw ng humihingi ng tulong pero wala silang magawa. Kaya nung after daw talaga nun, ang daming natutunan din ng Korea pagdating sa mga safety, fire safety, tapos yung building code talaga. Lagi natin nababanggit yung building code sa mga ganitong klase ng pagkakataon, or earthquake, sa mga fire. Kasi totoo naman talaga na kailangan siyang bigyan pansin, 'di ba? Kaya at least sa ganung paraan, di man maganda yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng mga improvements sa building code, dun sa mga fire safety ng bansa nila. Pero nakatulong naman yun para mag-improve pa sila. Kaya importante yung pagsunod talaga sa building code kasi hindi ka bibigyan ng lisensya para magtayo ng building kapag wala kayong fire prevention kumbaga na design. Kasi dito sa incident na to, ang laking factor nung design ng building na nag-increase yung death toll dahil sa design ng building. Unang-una nga yung nabanggit kanina na yung mga materyales na nagamit dito sa hotel, puro mga ang bilis magliyab, yung mga carpets, tapos yung mga walls pa daw sa mga rooms nila is hindi siya sufficiently fire resistant, kaya nakatulong. Tsaka yung yung internal stairwells nila, yung mga hagdanan nila. Parang naging since wala kasi silang mga fire exits, parang doon na nga lumabas yung mga tao. Ang nangyari daw, parang naging isang chimney siya na kumbaga parang nakulong yung mga tao doon. Tapos after sa kapal ng usok, ang dilim pa. Wala silang mga katulad ngayon, 'di ba, sa mga building kailangan requirement yung mga emergency lights na kapag nawala ng power, at least merong battery operated na lights. Dito kasi ang factor din daw ang dilim. Ang dilim, tapos sobrang usok, wala kayong malalabas na. Tapos wala ring sprinkler, 'di ba? Tapos ito pa, wala rin daw fire alarm. So imagine, nagsimula ang apoy, sabihin natin sa second floor, kung ikaw nasa 20th floor ka, imbes na makapag-isip ka sana, kung may fire alarm, makapag-isip ka sana, makapagplano ka na habang yung apoy nasa second floor pa lang, 'di ba? Pero dito, walang fire alarm. Kaya yung importansya sa mga safety features kapag sa mga apoy, mga fire alarm, sprinkler, pero kasi ito, matagal na panahon na rin. At least ngayon siguro marami ng improvements when it comes to fire safety, 'di ba? Marami na nagot dun sa nangyari na yun ng mga engineers, tsaka parang civil fire safety officers sa
Korea. Kasi nga, nilang matayo yung building na hindi nila check kung ano ba to, makakasurvive ba yung mga tao sa sunog. Kaya ang problema kasi, di ba, second floor nagsimula yung sunog. Siyempre mga tao, walang choice. Hindi naman sila makakalabas sa baba kasi nga, yung buong second floor sunog eh. So, ang ginawa ng mga tao, umakyat. Ngayon nga, sabi nga ni Ian, yung fire exit nila na ginawa, hindi siya para sa mga, hindi siya standard para sa fire exit. Hindi siya fire exit. Umakyat sila, kasi nga wala silang choice pababa, nasusunog yung baba, umaakyat sila. Ang problema, yung mga ibang pinto paakyat, nakalock. Tapos yun yung mga naabutan ng mga ibang mga bumbero na patong-patong yung mga katon. Dahil sa nakalock yung mga pinto, hindi sila makaakyat. Kasi isa nga nakalimutan ko kung ambassador or delegate ng Korea, nakastay doon siya nakatira. Mag-isa lang siya nandoon. Tapos, alam ko na rescue siya. Kaso siya, marami na siya na-inhale na usok. After a while, sa hospital, binawian din siya ng buhay. Pero ang daming tumulong, hindi lang kasi nga, yung mga bumbero nun, parang substandard yung mga equipment, wala pa sila ng mga habang mga ladders para maabot lahat ng mga Pero may mga helicopters galing sa US na, kasi may US base pa nun dun sa Korea. May mga helicopters na tumulong na nagbababa sila ng mga ladder galing sa helicopter. Ang problema, hindi rin siya para sa mga pang-rescue talaga eh. Kumbaga, lang yun eh. At least kahit paano may maitulong, kaso ladder lang. Kapag nabitawan nung tinutulungan mo yung ladder na yun, mahulog siya. At ilan nga yung casualties dahil doon? Sa mga nahulog dahil sa mga nililigtas ng helicopter. Kaya sa mga ganitong mga cases talaga, kailangan din, parang, kasi iba kasi parang nagpanic nga eh. Ang ginawa nila, umakyat sila lahat talaga, nagka-stampede sila. Tapos, syempre, yung usok paakyat yun, lalo kang nagka-problema. Kaya, kailangan, meron ka ring awareness kapag sa mga gantong mga knowledge. Oo. Kasi nga, yung iba, sinasabi na pwede na, binasag nila yung mga pintuan tsaka windows na lalong nagpalala dun sa sa apoy. Yun yung isa sa naging problema na hindi naman nila dapat ginawa. Kaya tuloy lalong bumilis yung pagkalat. Although kailangan talaga ng building safety para hindi mangyari to. Pero kailangan aware din tayo talaga na kung ano yung mga do's and don'ts sa mga gantong sakot. Saka hindi lang siguro yung awareness, tayo din kasi minsan matigas ulo ng mga tao kahit na alam na hindi naman talaga pwede, hindi siya doable, hindi siya nakakatulong sa safety. Ginagawa pa rin, pinapatayo pa rin. Naalala ko nga nitong mga nakaraan lang, nakausap ko yung kaibigan ko sa Bread na architect. Sabi ko, sino ba talaga dapat nasusunod sa pagpapagawa ng bahay? Architect ba or engineer? Tapos sabi nila, it goes hand in hand daw. Diba? So, yung mga architect kasi more on sa style, diba? Sa mga design. Pero sa mga engineer naman, sila nakakita ng safety kung pwede ba to. Kasi minsan daw may mga architect dahil sa gusto na sobrang ganda ng bahay wala na daw poste. Hindi posible yan. Sabihin ng engineer, so mag-aaway daw yan minsan. Kailangan may safety, kailangan maganda din naman yung kalabasan. So dapat sunod tayo. Huwag tayo basta-basta kukuha na lang ng mga contractor kahit wala kang engineer, wala kang foreman lang kinukuha tapos hindi pala magiging okay. Dapat din tayo kasi kahit hindi masyadong matipid, basta alam mo na in the long run, safe naman yung building, safe yung bahay. True. Mga kasambahay, bilang mga mamamayan dito sa mundo, may mga bahagi tayo para mapabuti ang ating kapaligiran. Kaya naman, tinanong natin ang ilan sa ating mga kasambahay kung paano ba sila makatutulong para maging mas mabuti o maayos ang mundong ginagalawan natin. Panoorin natin ang kanilang viewpoint. Sa akin, sa opinion ko, para mapaganda yung mundo, siguro regarding sa pagiging rider, nakakatulong lang kami sa mga customer, sa mga tao na
ayaw na lumabas. Ganon, sa simpleng pag-deliver, yung iba, pagka busy, so hindi sila nakakalabas. Yun ang ginagawa namin. So, gagamit sila ng apps na for delivery. So, para mapadali yung buwan nila, yung gawain nila. Para sa akin po, para maging maayos po, magkaisa, magsumunod sa pamahalaan, saka mag-iwasan na yung magiging makasakit. Kasi pag ganyan ng buhay talaga, magkakawatak-watak. Para sa akin na magiging mabuting makakatulong ako para maging mabuti yung mundo natin sa pagiging mabuting tao, pagtulong sa pagiging malinis sa paligid, yung pagtatanim sa ng mga puno, pagkaya naman gawin, nagiging mabuti kaming empleyado sa namin, kliyente namin, hindi kami gumagawa ng mga labag. Sa akin, naman po kasi tungkol sa mga nanlilimos dyan sa labas, pag kami sobra po ako, binibigay ko po sa kanila. Tas kadalasan hindi po pera yung binibigay ko. Pagkain po para na rin sa ikakalakas ng pang-araw-araw nila. Kasi hindi naman po sa lahat ng pagkakataon yung pera is makakatulong sa kanila. Kasi yung iba po kasi, yung pera naman kasi nila nagagastos lang nila sa sa ibang mga bagay. Tutulong pa ako sa mga nangangailangan, lalo na po sa mga yung mga bata pong napapariwara sa kalsada. Sa sarili kong paraan kung paano ko mapapabuti at mapapaganda ang mundo, maraming paraan. Pero para sa akin, ang pagtulong sa mahirap siguro isa sa mga paraan para maging mabuti ang mundo. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa, yun ay isa sa mga ginagawa ko. Pero sa maliliit na paraan lang, kasi isa lang din naman ako mahirap. Iba-iba yung pwede na makambag. Pero isa-isa tayo. Sige, una tayo kay Ian. Ano yung pwede? Uyo kagad una. Siyempre, siguro candidate number 1. Thank you for siguro specifically, maka-lessen sa pollution. Kasi isa sa mga factors din talaga yan na katulad nga yung nasasabi natin yung microplastics na nagiging contribution sa health natin na kumbaga na nakakain natin yung mga mismong tinatapon din natin na plastic na sobrang nagiging maliit is nakakain natin. So, siguro sa akin specifically is yung pag-lessen ng pollution, yung pag-less use ng mga plastics. Tapos yung pagtapon mo sa tamang basura. Kasi ayun yung naalala kong disiplina sa amin nung elementary pa lang kami. Na habang bata talaga, turuan nyo na kagad na huwag magtapon ng basura, mag-segregate, mag-recycle. Kasi kapag lumaki ang mga yan, kumbaga, magiging ugali na ng mga mga adults. Kaya habang bata pa lang, naturuan na. Kaya yun sa akin, specifically is sa environment sa akin. Si Tini naman. Sa akin siguro simulan ko sa sarili ko. 'Di ba? Parang ayusin ko muna yung sarili ko na maging mabuting tao, sumunod sa mga anong dapat mga sundin. Kasi para sa akin doon nagsisimula, yun yung core mo, 'di ba? Kasi kung ano yung pinapakita mo sa tao, totoo yung sinabi mo, kung ano yung nakikita ng mga bata sa mga mas matatanda sa kanila, na-adapt nila kasi akala nila yun yung tama 'di ba? Na parang kung ano nga daw yung ginagawa ng matanda, sa tingin ng bata, yun yung tama. Kaya dapat maging ehemplo rin tayo sa kanila. Kaya dapat mag-start ka sa sarili mo na maging mabuting tao ka, maging mabuting mamamayan ka, para domino effect, makakahawa ka sa ibang mga tao na maging mabuti din. Amazing. Next is Celine. Ako, thank you for the wonderful. Pero ako... Do you feel any pressure? Parang pageant, I don't feel any pressure. Siguro matuto tayo na umibig. Kasi 'di ba laging sinasabi ni Kuya Daniel, the equation always ends with love. Kapag marunong kang umibig, hindi ka basta-basta magtatapon ng basura hindi ka basta-basta magdudulot ng harm sa environment. Kapag marunong kang umibig, iisipin mo yung ginagawa mo makaka-apekto sa mga tao sa paligid mo. Kapag marunong kang umibig, magiging understanding ka, tapos iisipin mo kung ano yung pinagdadaanan ng iba kahit hindi mo alam. So parang lahat talaga nakapaloob sa pagkakaroon ng pag-ibig. So if we want to make the world a better
better place, dapat matuto tayong umibig. Very well said. Thank you. Ikaw, syempre, Joshua. Ako kasi naisip Ikaw kanina, meron kasi akong naalala ng Japanese principle, yung ikigai. Oh. Uy, alam ko yun, di ba? Parang hanapin mo yung something you love. Yun una, hanapin mo. What do you love doing? Ganun. Tapos, hanapin mo kung saan ka magaling. Tapos, ano yung kailangan ng mundo ngayon. Tsaka kung ano yung you can be paid for. Tapos, kung sa lahat ng boxes na yun check, hanapin mo yun, yung magagawa mo na mahal mo, magaling ka, kailangan ng mundo, pwede mong pagkakitaan. Parang yun yung magandang purpose mo sa buhay. Diba? Yun, parang gusto ko makahanap ako ng ganun na magagawa ko. Parang ganito, feeling ko. At Malapit ano yung na. ikigai mo? Ito nga, parang ganito. Ito. Host GMK. GMK. May bonus yan. Parang naman ng bonus ni Joshua. Happy birthday. Mamaya, bigyan natin ng jacket. Ayan, sige. Ngayon naman, lipat naman tayo dito sa ating Kristiyano drama. Tungkol naman ito sa kwento ni Journel na breadwinner ng kanilang pamilya. Pero nang masama siya sa na-layoff sa kumpanya, nahirapan siyang maghanap ng trabaho dahil hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Kaya minabuti na lang niyang maglako ng paninda para kumita. Pero isang araw, nalaman niyang nawala ang kanyang pinaghirapang kita. Sino kaya ang kumuha nito? Panoorin natin. Jericho, gising na. Gising na. Malilit ka sa klase mo. Sige, bangon ka na. Stretching ka na dyan. Kuya, sumunod na naman po. Kailangan na po magbayad para maka-exam po ako. Yan mo. Gagawin natin ng paraan na patulong. Kuya, wala na palang kata si El. Ito. Salamat kuya ha. Pasensya ka na sa amin. Tay, good morning, Tay. Kain na po. Isda na naman. Isda na nakaraan. Isda na naman ulit. Wala na bang iba? Pahingin pera. Sa labas na ako bibili. Yan mo, Tay, pag nakaluwag-luwag. Pah! Kung nagtapos ka ng pag-aaral, sana hindi tayo ganito. Puisit na buhay to. Journal, pinapatawag ka daw ni boss sa office. Uy, road to manager na yan. Anong road to manager? Ikaw din, Enrico. Pinapatawag ka ni boss. Ha? Sadly, this past few months, bumaba ang income ng kumpanya at nahihirapan na i-cope up ang mga operating expenses. With a heavy heart and sadness, kasama kayo sa mga employee na maliliyo. Kain ka.
Panginoon ko, hindi ko na po alam ang gagawin. Tulungan niyo po ako, Ama. Salamat po, Panginoon. Saan ka galing? Yung bata, baka napapabayaan mo. Labas ka kagad, kakain na tayo. Jericho! Si nanay, kakain mo na. Kakain na tayo. Lumot na namin. Uy, Nay! Kumain na po kayo? Jericho, may nakita ka pong masok sa kwarto ko? Wala po kuya eh. Sigurado ka? Opo. Jericho, sigurado ka pa talaga? Tingin ko mailam ka eh. Hindi, wala po talaga kuya eh. Ikaw, Jesly, wala ka ba pakialam? Yung anak mo umiiyak.
Ano ba yung inaatupag mo sa phone mo? Ha? Kuya, pasensya na. Ano, Jericho? Pwede ka namang humingi. Di mo naman kailangan kumupit. Itong ginagawa ko para din naman sa inyo to ah. Saan yung pera? Sa totoo lang po, kuya. Si tatay po kasi. Anong si tatay? Sabi niya na huwag sasabihin sa inyo. Natatakot po ako. Tay! 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 Ano? Anong problema mo? Tay naman! Depende. Kakarambot nga lang yung kinikita ko, tapos ganun. Nabibigatan na po ako, Tay. Sa totoo lang. Hindi sa nalulumbat. Pero sana kahit konting pag-unawa lang. Ginagawa ko naman lahat para sa pamilya natin, ah. Huwag mo sana akong turing ng ganito. Ano yung mong sabihin? Wala akong kwentang ama sa pamilyang ito? Mawalang galang na po, Tay. Pero nahihirapan na po, Tay, dahil sa inyo. Isama mo itong kapatid ko. Buti sana kung maayos yung inalagaan yung anak niya. Eh, kay nanay. Kay nanay, Tay. Kay nanay, kailangan ko ng katulong sa pag-aalaga, Tay. Eh, nasan ka? Tama, Tay. Pinagsisikapan ko lang naman na magpagod kahit mahirap. Alam ko namang may ganti ang Diyos eh. Huwag ka lang manghihimagod. Ayaw ko maging katulad mo, Tay. Oh. Sige, puna doon. Puna. Kumusta naman yung pag-aaral mo? Sagot? Oh, mga. Kain tayo. Sige. Kain na tayo. Wow. Nakakain tayo. Pasensya na mga anak ha. Lalong-lalo na sa'yo, Jernel. Lalo nga ako, Silvi, naging pasanin pa sa'yo. Buti na lang, hindi niyo ako tinularan sa mga masama akong gawa. Salamat sa Diyos at nanatili kang mabuti.
sa kabila ng pagiging masama ng iyong Ama. Salamat sa mabubuting iyong gawa, kahit naging pasanin ako sa inyo. Salamat sa pagmamahal. Salamat at patawad. Hayaan yung mga anak. Babawi din si tatay sa awa at tulong ng Diyos. Ay, salamat sa Diyos tayo. Ay, kain na tayo. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagot. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Galatia 6:9-10. Minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. 3 Juan 1:11. Reminder sa atin na huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Kasi diba kapag gumagawa tayo ng mabuti, it reminds people na sa Diyos tayo. Kasi diba kapag gumagawa tayo ng mabuti, ayun yung kumbaga, magiging ilaw tayo sa sinasabi sa darkness. Kasi kapag dito sa Cristiano Drama rin, napakita na kahit ang daming problemang dumadating sa kanya, ang daming mga challenges sa buhay niya na na-experience niya. Hindi siya tumigil sa paggawa ng mabuti. Kumbaga, hindi lang siya nawala ng pag-asa. Though, nagkakaproblema, kumbaga, maiiyak ka na sandali, di ba, sa mga problema mo. Pero, wag sanang mabago yung pananaw natin sa buhay, tsaka yung pananampalataya natin sa paggawa ng mabuti. Dapat, it shouldn't stop us, yung mga masasamang bagay dito sa mundo, sa paggawa natin ng mabuti sa kapwa. Kasi ayun yung kumbaga parang ayun yung pangahawakan na lang natin sa mundo ng darkness na sinasabi. Is yung maging ilaw tayo sa darkness. Diba? Totoo. Tsaka yung pagmalasakit natin, yung mga nagpapagal para sa atin, yung mga breadwinner natin sa ating mga tahanan. Diba? Kasi alam naman natin yan, mahirap magtaguyod ng isang pamilya, lalo na kung mag-isa ka. Gaya na lang ng isang ginang sa Ghana, Africa, na mag-isang nagtataguyod sa kanyang 5 anak. Pero sa kabila ng kahirapan sa buhay, hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa at dumalangin na sana ay makabalik siya sa pagtitinda upang magkaroon ng mapagkakakitaan. Na hindi naglaon ay nagkaroon naman ng katuparan. Bible said, "Di ba kasi diya yung kasi damo no sa sinida nyanya sa kasi because so bi ba ya wadoma in prayer dia kana kuma mama you the after first the time around. Yeah, damn, what can I say? Larawan ng kahirapan ang pamilya ni Odom Gertrude na taga-Accra, Ghana. Kabilang sila sa maraming pamilya sa Kapitolyo ng Ghana na walang sariling lupa at bahay na tinutuluyan. Naman din. Kaya siya sumami mo na yawo. Namu wadi su. Na yabre o bi dia na yawo. Na mu 2 years old. Di pa na so be school. Di se bisa na namu obi su ni nya. Na ni pa na my 1 room kichwe di ase kichi. Di my say stay there. Na ya fan do fie no mo fa sesi ha. E man. E hosa. E screen say ya. But me kola ni bisu mo. No fan di bien. Ya brain but lagi su shaho e chedi na me. Ebe yo ya bravo. Emi ni wani da so. 5 ang anak ng mag-asawang Gertrude. Subalit mahigit 1 taon nang hindi nila kapiling ang kanilang padre di pamilya dahil nasa ibang lugar para maghanap ng trabaho. Dagdag pa sa alalahanin ni Odom ang pagkukunan ng kanilang panggastos sa araw-araw
dahil naubos na ang puhunan niya sa pagtitinda ng Indomie o fried noodles. Àwọn tí kò báyà ọ̀nà tuntun náà yẹ ìdúmọ̀ ọba ìfì. Ìbẹ̀fà mi náà máa ní bẹ̀tí náà èfì. Tí ọba ìfì ìsànà náà kọ́ ẹsẹ̀ mi kún á nà mí wúwú wọn. Fọ̀nkọ̀lá fọ́ ní nyìnà. Tí ẹ̀mọ̀ ọ̀nà tó ṣe mú kàkà sọ̀tọ̀ pẹ̀ ìdúmọ̀ ẹ̀ sí bẹ̀ẹ̀ náà yìí tẹ́lẹ̀ mi. Kọ̀sì mi kíta fún tí mi fẹ́ mi tí mi nǹkan bíbí à ń kọ̀ mà síkà ní bẹ̀ sàn. Ọ̀nà àrà mi ní nkọ̀lá ní nyìnà dé bíbí mi fà sí ẹ̀dùjì. Na mag-free, nagkayani was to sa ahoro. Kaya't kung kani-kanino na lamang siya lumalapit upang humiram ng pera para may maibili ng pagkain. At kung wala silang mahiraman, ay natutulog na lamang sila na kumakalam ang sikmura. Ngunit hindi nawawala ng pag-asa ang masikap na ina na malalampasan din nila ang pagsubok na pinagdadaanan. Tadi dia aku mandang get me buku, but I wanted that so. You say, ini mesti yang nyame. Ada pessoa só mexer. Nyame going through all this, não acha que não é correto. Bisa minha casa menina no mundo. To me from maybe help me. Bisumi ya muko. Minha. Esse fanano cano, ele dia de ser médico. Na makro. Kaya't nang marinig ni Nanay Odum ang tungkol sa pagkakawang gawa ng Members Church of God International sa pamamagitan ng programang MCGI Cares, ay agad niyang inilapit ang kahilingan na matulungan siyang makabalik sa pagtitinda. At dahil kaaliwan ng mga kapatid sa MCGI na sumunod sa aral ng Diyos na gumawa ng mabuti sa kapwa, ay pinagkaloob kay Nanay Odum ang mga kagamitan at mga kasangkapan na kanyang kailangan upang makapagtindang muli. Bible said, "Dia dapat sedia yang kasih damu anak sekolah." Sinida nyame asekesi because obi bɛyɛ wadoma mfrɛ awurade a ɛnka no akoma ama no nti yɛde aseda first di kan no awurade aseda yɛtɔ so bi mu de ma mu adɔfofoɔ a metumi gyina anim yɛ na deɛ ɛtɔ so bi mu nkɔmɔ a asafa no ɛyɛ MCG ayɛ no ɛne mpanimfoɔ a ɛpɛyɛ akyire nyame yɛ ɔka ne sɛ nyame ɔhyɛ wo bebree. Bawat isa ay may pagsubok na pinagdadaanan. Kung tayo ay may magagawa, huwag makalimot na tumulong sa kapwa. Salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na di masabi. Dito makikita talaga natin kung gaano ka-powerful yung pag-ibig, no? Kasi pag may pag-ibig ka sa kapwa, makikita mo yung pangangailangan niya, di ba? At hindi mo lang basta tinitignan, hindi ka lang basta maaawa, gagawa ka din para matulungan mo yung tao na nangangailangan. At yung hindi siya mawalan ng pag-asa sa buhay. Sabi niya nga lagi siyang nananalangin at every time na nananalangin siya, hindi siya nawawalan ng pag-asa na balang araw, ipagkakaloob ng Diyos sa kanya yung kanyang kahilingan. At napakasarap sa kalooban na tayo yung naging sagot sa kahilingan nitong ating kababayan mula sa ibang panig ng mundo. Kaya salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Yeah, ito naman, ngayon naman, no? Ito naman, lipat naman tayo sa greetings na. Hindi na wala yung process. You're gonna give your shoutouts na, ha? We're gonna give our shoutouts. Dahil dyan, happy birthday kay Brad Gilbert Palad. Happy birthday! And of course, you would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfits, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. And greetings po sa aking Tita Chow, kay Tito Bong Nocon, and kay Tita Yoli Valdez. Good morning po sa inyo. So pa nag-celebrate ng birthday ay si L'Oreal Olesco. Happy birthday, L'Oreal Olesco. And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina.
Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Sigurado yung may complete nutrition ka every day with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730, also available online and selected Mercury Drug outlets. And we would also like to thank Pag-ibig Fund. Mas malaki ang contribution, mas malaki ang ipon. I'm getting the Pag-ibig I deserve. Pag-ibig regular savings, top up na. Also, we would like to thank Clary's Flower Shop. Surprisingly beautiful. For your flower needs and requirements, order at Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Clary's Flower Shop is located at 0461 Sampaguita Street, Barangay Biklatan, General Trias City, Cavite. Binabati ko din po ng good morning si Brad Tony Wong at sa kanyang misis, pati na po kay Brad Daryl Dela, Brad Manny Espiritu at Brad Emma Danao ng lokal ng Bagong Barrio. Good morning din po sa aking nanay at kay Mamsi. Hello, Mamsi! Happy SPBB pala, mga Yay! Happy Sabat. Happy SPBB. Ano ba yan? Hindi talaga ako mag-happy. Bakit ba na-happy ko yung sasabihin ko? Kasi masaya ako dun sa nagdaang tatlong araw. Happy tayong lahat. That's right. Good morning din and thank you sa Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout Bardolada Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. And to all women out there, it's time for your early breast screening. You may visit Asian Breast Center, located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Kalayaan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. For more details, you can visit their Facebook page at Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center emphasizes that breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Happy Monday, mga kasambahay! Maraming salamat po uli sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas magkita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!